Sana. Eto ho, lagi ding busy. Before we talk about some political and other controversial issues, yung munang isapin na malapit sa sikmura na ating mga kababayan. Una muna, ma'am, nag-file kayo ng Senate Bill number 1801 na naglalayong i-double yung income ng farmers. Can you give us some details? Paano po yun kapag naging ganap na batas? Okay. Eto nga, yung 1801, hindi ko na memorize yung mga numero sa dinami-dami ng pinagfa-file ko. Ang pinamagatang doubling income. At eto nga, ang effort na gawing pulisiya ng pamahalaan, ang pagsasama-sama ng lupain, at alam naman natin na tingi-tingi talaga naman, tig kokonte, patse-patse, tig maliliit ang ating mga lupain. Ang pag-aari dito sa Pilipinas, wala pang 2 hektarya kada magsasaka na marginal. Paano magkikita kung ganun lang kaliit? So, kinakailangan, ikumpuni yan at kung mangongontrata sila, talagang mag-contract farming bilang agri-ventures. We have successful examples already at ngayon, co-op month. Kaya, pinagpipilitan ko sa ating mga co-op na yung agricultural co-ops tulungan natin kasi ito ay isang pamalo. So, yun yung sinasabi ko at nakita ko nga sa dyaryo first time na naman na hinatol ang Pilipinas na bilang isa sa pinaka-food poor, most high risk sa food vulnerability. Lumabas na naman. At sa kasamaan palad na samahan pa yung balitang yan sa pagtataas ng crudo or ng diesel na siyang ginagamit sa pangingisda at sa pagsasaka ng halos 3 piso kada litro. Ang taas nasa 265, 285 kahapon o nung Martes ba yun. Kaya't hindi maganda yung ating hinaharap sa agrikultura, kailangan tutukan ng puspusan. So, ma'am, yung bill na yun ba, dahil yung concern nyo, baka dumating sa punto na maging dependent tayo sa imported na pagkain kung hindi na may encourage yung marami nating kababayan na magsaka? Yes, kapag hindi kumikita ang agrikultura, nakita rin natin last week, nakaka-alarma. Maganda sana yung overall na viewpoint na yung unemployment nasa 4% na lamang. So maganda yun. Pero nakita rin natin dun sa same report, almost 2 million, 1.7 million farmers have left the countryside, have abandoned their farms, and have determined to undertake other activities. Kasi nga hindi kumikita. So nakaka-alarma yun at syempre katabi nun yung underemployment. Ngunit kapag dumoble ang kita ng magsasaka, kitang-kita kaagad ang resulta. Kita sa ekonomiya at sa negosyo, kita sa kalusugan ng Pilipino. Kaya 2 linggo na lang mag-aani na, bilang tinamaan ng bagyo, di dapa-dapa na naman yung palay, nakakaiyak Kaya't kinakailangan siguro magbigay ng konting sustento. Hindi barya-barya to, at hindi na limos o ayuda na hindi mo malaman kung kailan darating, kundi yung buwan-buwan na aasahan para at least kahit papano may fallback, may cushion yung mga magsasaka. Saan magagaling yung pondo, ma'am? Ang laki-laki ng binibigay nating ayuda. Nakita natin sa SOPA, nasa 206 billion ang social protection. Nung dumating naman si Senator Ralph Recto sa kanyang macroeconomic presentation, mahigit 560 billion ang sinasabi niya. Kaya kung ganyang kalalaki ang binibigay natin sa outright ayuda, ano ba naman na magbigay ng konting tulong sa mga magsasaka na nagtatrabaho? Kaya't yun ang sinasabi ko, i-convert natin yung iba dyan sa sahod, sa sweldo na may dignidad, may konting respeto naman tayo sa mga nagsasaka. So, paano magiging qualified ang isang magsasaka? Lahat po ba i-cover? Yung mga marginal farmers ang tinitingnan natin, higit sa lahat, yung mga mangingisda. Sa klima ngayon, halos buwan-buwan, sinasabi nila, bawal magpalaot, hindi pwede lumabas. May gale force wind, paano naman yan? Tapos sasabihin pa natin na tayo ay overfished. So, napakarami talagang problema sa agrikultura. Ma'am, sinasabi, ang Philippines is expected to import more rice this year and next year. Kaya we remained as the world's top importer of this staple food because of the El Nino, La Nina, and recent typhoons. So ano po yung pwedeng gawin para
matigil yung talagang patuloy at malawakan nating importasyon no, ng bigas? Well, ako talaga paulit-ulit kong sinasabi. Meron rin akong Young Farmers Challenge. Nasa season 5 na ako para sa young farmers. Ito rin ang isang napaka mapanganib na istatistika na ang average ng farmers ngayon natin ay 58 years old. Sa taong 2030, malapit-lapit na yan, wala na tayong kakainin kundi imported pagkat wala nang nagtatanim. Nakakapangamba talaga yan. Kaya kinakailangan kumikita ang mga bukid at makita ng ating kabataan na sulit pa rin maging magsasaka. Hindi katulad ng nakikita nila sa mga lolo nila, yung mga tatay nila na kayod ng kayod, wala namang halos kinikita. So itong Young Farmers Challenge, nasimulan ko about 5 years ago. Ngayon, umpisa na naman tayo. Pinalawak na natin yan, 18 to 30 years old, mahigit siguro aabot na ng 3,000 na young farmers ang bumalik sa bukid dahil dyan. Tulungan pa rin natin yung startup nila, dagdagan pa natin para mag-upscale. Kasi yung iba sa kanila nag-e-export na ng kape, nag-e-export ng vanilla, kung ano-ano na ang in-export nila. At mukhang masaya rin magkaroon ng intercollegiate, yung laban-laban yung agricultural colleges para masaya. Competition, school-based, kasi by team. At business development assistance. Kasi kung minsan, kinakailangan ng mentoring yung mga malalaking korporasyon, yung mga San Miguel, yung mga Robinson, lahat ng nasa food business, sana mag-mentor din sila sa ating kabataan. Okay, Mean? Related question? Okay. Ma'am, clarify ko lang po. Sino-sinong farmers yung makakatanggap ng stipend? Kunyari, farmer has his own land. Pwede pa siya may stipend o dapat yung nangangamuhan lang? Well, tinitingnan pa natin na rin yan ng ating safety net, specifically for farmers. Hindi lang yung one-shot deal. Ano ba na yung 3,000? Talagang kulang na kulang yun. Sorry, so yung amount ng stipend? Na-compute ko na yan may graph ako dyan. Hindi ko lang dala, pero makipapakita ko sa inyo na kakayanin yan sa loob ng ating social protection programs. Ang laki na kasi lumobo na sa 206 ayon sa ating Pangulo, ayon sa Secretary of Finance, higit pa sa 560 billion. Kaya para sa akin, ano ba naman i-convert yung iba doon sa isang sistema, isang makatarungan at naaasahang sahod. Kahit hindi sahod na buong minimum wage, kundi yung sustento, subsidy, para lang manatili sa mga farm. Nakita natin this thing works, this setup works in Japan, in the US, and rather than one dole out, I think it's much more preferable that we give a very small base stipend to at least allow them to remain in farming. How much are we looking at per farmer? Per farmer, I month. didn't bring today the computation, but I'm happy to share it with you. Alvin, baka nandyan si Nico. May breakdown tayo niyan eh. Okay, Mav. Papakita ko sa Pacific, di ba? Yan yung mga Region 5, Region 8, talagang tagilid ang mga kabuhayan yan. So, ma'am, dapat mag-register sila. Well, right now we have that RSBA, right? With the DA, with the Department of Agriculture, namimigay sila. Pero alam natin na kung minsan, one-shot deal lang talaga. Wag na nating i-one-shot para klaro na. Parang 4-piece. Di ba yung 4-piece, kahit papano, maayos siya. Kasi yung listahan, andyan, maliwanag. Hindi yung ganito na lagi lang sinasabi, ako, nung nagdeklara ako, nalalabanan si Mayor, tinanggal lahat ng AX ko. Di ba? Narinig natin yun sa hearing ng DSWD. Isipin nyo, pati yung VP natin, dumadaing lahat ng hinihingi niyang financial assistance. Hindi naman binibigyan. Kaya't alam natin, nangyayari ito hindi lamang sa barangay, hindi lamang sa lokal, kundi sa national, sa mga senador na umaangal, pati na nga yung VP. Anong assurance na hindi mangyayari dyan sa implementation ng panukalang batas ni ma'am? Well, tignan natin. Pero mas maigi to kasi hindi yung madalian. Huy, may pera, dali, bigyan natin. Hindi ganon. Talagang may assessment na maayos. Tapos, susweldohan yan, kahit bahagya lang, kahit konting-konti, at least may cushion. Kumbaga, may maaasahan. Mav,
Ma'am, anong agency po tinitingin nyo na magandang mag-implement? Parang DA ang sinulat ko. DA at saka, syempre, yung DAR. Importante yung DAR kasi pwede nilang ikumpune yung agrarian reform beneficiaries. Importante yun eh. Kasi, kaya nga ako tatakbo muli eh, dahil bitin eh. Kailangan matapos bigyan ng titulo, bigyan ng tulong at kaalaman. Dahil tinitignan ko, ang laki-laki pala ng ginagastos natin sa ayuda. Ayoko, sa totoo lang, ayoko yung nakikitang pumipila yung mga tao, tapos nanlilimos halos, barya-barya ang binibigay. Ano ba naman, ayusin na natin yan, parang 4-piece. Maganda naman yung experience natin na kahit papano, nag-improve yung kalusugan dahil sa requirement ng bakuna, nag-improve yung nagtatapos sa elementary at saka high school. Di subukan natin isang sistema na maayos katulad nito. Hindi lang ayuda, kundi sahod. Paano ibibigay yung sahod, ma'am? Well, buwanan. Exactly like sahod. Kasi wala naman silang opisina. Saan sila pupunta para kuhanin? Kaya yung nga, sahod? ayan mga mechanics na gagawin na natin. Kung nabibigay yung ayuda na ratsyada at hindi alam ang listahan, ito pa kaya na may maayos na listahan, talagang verify, kinonfirm. Palagay ko, kayang-kaya to. So pinag-uusapan natin baka yung land bank at hindi ko alam kung kausap sila ng iba pang mga payment portals at payment agencies. Pagkat ang problema na naman dyan, pag ATM, payment portal, mga land bank, dapat walang awas. Yun ang problema. Kasi kahit 50 pesos, malaking bagay na yan eh. Na-mention nyo, ma'am, kanina yung tungkol sa reklamo ng Office of the Vice President, yung parang hindi ibinibigay yung mga nire-refer for ayuda. So, satisfied ba kayo doon sa naging explanation ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala daw ho silang tinatanggihan? Well, ang tinanong ko kung ano na yung update tungkol sa kanilang internal investigation sa DSWD hinggil sa reklamong yan. Ang sabi naman niya, nagkaroon daw sila ng exchange ng mga text at may pinapakita siyang mga screenshot at ano ba yun? Kasi tinatanong kung bakit siya may alleged duplication of certain social project. Sabi niya kasi marami naman dumadaing sa opisina niya. Wala naman siyang mga puntang iba, kundi magbigay na rin mula sa opisina niya. So may commitment. Alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin nakapila rito for medical assistance, kung ano-anong assistance. Hindi mo talaga maiwasan. Mahirap ang panahon eh. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa ayuda po. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Ang sabi, Ay, ganon. Misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng ng dokumento para patunayan daw po sila maglabas ng dokumento para patunayan daw po yung sa... Mabuti yan, para magkaklaruhan. Kasi hindi naman ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis eh. Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod yung tinatawag natin, yung Rizal nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, saan na yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwan 3,000 na ayuda. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I think dito, ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan.
So sa tingin niyo ba, ma'am, nakita niyo na parang napopolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga nangangailangan. Maliban sa agriculture, pwede siguro tignan yung mga hard-hit industries, katulad ng mga toda. Ang lupit, di ba, nga lockdown, talagang hirap. So, hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni BP Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM na Hindi kung ko alam. kalaban sa politika. Wala ko alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan makita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Mas parang feeling ko, ako talagang pinersonal Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganun? Samantalang yung katutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request, at saka yung iba't ibang opisina na parang nakikitira lang sila sa pulpot doon ng 26 billion, samantala yung hinihingi talaga yung DSWD. Yun nga, yung kanilang walang kamatayang JO, puro job order nga, wala kang permanente sa kanilang mga tauhan, kawawa naman. Tapos wala silang sasakyan, nakikisakay sila sa public transport sa kung saan-saan, hawakan cash. So, nagtaka talaga ako saan galing yung AKAP. Nung tinanong ko sa DSWD, hindi rin nila alam. At sabi nila, hindi na nga namin alam. Basta sumulpot na lang yan. Ngayon, gagawan namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, ano yung love letter na sabi mo? And then, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga, ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga, kung maaari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo gandahan naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan. Ano ba naman, nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa House kaya. Ako yung overstaying sa House. Sa 12 years ako sa House. Pinakamatagal yata ako dun naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan, magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize. I think the other thing is, kung maari, yung LBRMO, yung ating finance committee dito, timbrehin rin sa amin kung ano paano naman yung ganon. Dapat konting pakikisama, nadadaan naman yan sa pakikiusapan. So ma'am, na-communicate nyo na yan kay SP Escudero? Hindi, wala pa yung love letter ko binubuo ko pa So yung love letter mo address to... Alam mo naman, legalista yun. Kailangan very legal ang dating And then, love letter din kay Senator Grace po bilang Chairman ng Committee on Finance? Okay, Oo SP nga. lang po. Hindi, binubuo ko pa. Oo, yes, sa dalawa. Siyempre, dapat igalang yung dalawa. Sila yung mga bossing namin sa larangan ng budget. At kailangan natin ng pagbabago sa BICAM procedure. Okay, Robert Mano. Ma'am,
Ma'am, dugtong lang dun sa BICAM na binabanggit ninyo. May proposal na para mas maging transparent, buksan sa public yung sinasagawang BICAM, i-live stream yung the whole process hanggang sa matapos. Your opinion on that, ma'am? Well, alam ko marami sa aking kasamahan ayaw niyan. Ako, para sa akin, bakit hindi? Total, yung mga subcommittee hearings, naka-live stream, ganun din yung plenaryo. Ano ba naman, tuloy-tuloy na hanggang sa BICAM. Sa akin, walang problema. Okay lang yon. Pero alam ko, maraming nag-o-object at sabi niya, unang awang pay. Wala pa. Yeah. Pag meron naman. Pag meron, sige. Pero sinabi ko na, more or less ganon na yung procedure. Let's try to be expeditious, but at the same time, it's important to be transparent. Ito. Dati, di ba, Hindi, gumawa na ako ng mga kodigo-kodigo dito. Ito yung, hindi, yung ating Yung kanina, yung mga magsasaka at saka. So, magkano magiging monthly sahod? Hindi, kasi tinitignan natin yung population of the poor nasa 17.6 million. Tapos yung farmers sa RSBA nasa 5.4. So, yun ang ating ginagamit na poverty line. Na hindi yung 26 pesos a meal or 93 pesos. Ano ba yung computation na naloka ako sa PSA? Ayun. Ito yung medyo totohanan. Ang tawag nito, yeah, it was the one you gave me the memo. Yeah. Magkano yung budget nila? Hindi, kasi ang iniisip natin, katulad ng, ang iniisip ko, ang pinopropose ko, di ba katulad ng 4-piece, noong nag-umpisa ang Pantawid Pamilya, noong 2007, may maliit lang na grupo. Nag-start sa maliit, nag-pilot project. So, pwede tayo mag-pilot kung anong kakayanin, i-convert. Kasi, kung tutuusin, kahit ibigay itong pinapa-expand ko nga yung 4-piece, di ba? Para nakikita ko, halimbawa, yung ating mga bedridden seniors, wag na natin bigyan ng kondisyon yun. Dahil biblical poor yan. Alagaan na lang natin. Ganon din yung mga seriously challenged na PWD na hindi na talaga makapagtrabaho.